Hindi ito pera ng gobyerno. Pera ito ng sambayanan. Pera ng manggagawa. Pera ng magsasaka. Pera ng OFW. Pera ng guro. Pera ng bawat Pilipino na nagbabayad ng buwis at nagtitiwala na gagamitin ito ng tama. Alright, so ito mga kababayan ko, yung literal na laway lang ang puhunan. Nakita niyo yung laway, yung naglalagkit na? Yung parang nauulol na. Kumbaga sa aso, kapag naglalaway, delikado, nauulol na. Ito yung yung nilamon ng buhay ni Attorney Sison, yung abogado ng DVP Sara, na later on, iniluwa din dahil sa baho. Hindi rin kinaya na sikmura ni Attorney Sison, kaya iniluwa ang putang inang mabantot na aswang na ito. Puking ina mo, magsipilyo kasi ka muna, magmumog ka bago ka pumunta dyan sa trial na yan. Sa impeachment trial para hindi ka naman naghahatid ng sangkaterbang kahihiyan. Kumakain kami ng popcorn habang pinapanood ka, putang ina mo ka, tapos naduwal tuloy kami. Alam mo na sayang yung pinambili namin ng pagkain dahil nakakasuka yung itsura mo. Tapos ano yung sinasabi mo na na ang perang yan ay hindi pera ng gobyerno, pera ito ng manggagawa, ng OFW, na magsasaka, ng guro, etc. bla bla bla. Putang ina mo, yung pera sa flood control, hindi rin yan pera ng gobyerno, pera yan ng taong bayan. Pera yan mula sa tax na binayad ng mga manggagawa, ng guro, ng OFW, ng magsasaka, etc. bla bla bla. Putang ina mo ka, ang ingay mo sa 125, misuse of confidential funds ng opisina ng Vice President, pero sa trilyon na binulsa ng mga putang inang opisyal ng gobyerno sa flood control, tahimik ka, nga. Ano yung sinabi mo nga ulit? Bumaha ng biyaya dahil kay Speaker. Si Speaker na siyang itinuturo ng mga witness na mastermind. Okay, bukod sa pinsan niya sa pagnanakaw sa flood control. Yung mga witness, sila mismo yung nagsabi na si Speaker ang nag-uutos sa kanila at saka si Saldico. Ilang beses silang nag-deliver ng mali-maletang kwarta sa bahay ni Saldico, ni Speaker at ni Bangag. Ilang kongresista ang sangkot dyan sa flood control, pero tahimik kang putang ina mo. Nirereklamo mo yung misuse of funds ni VP Sara? Na kung tutuusin, kung totoo man yung sinasabi mo, assuming for the sake of argument, alam mo gagawin ng COA? They will only ask the office of the Vice President na ibalik yung pera sa kanila. Ganun yun. Katulad ng ginawa dito sa confidential funds at kung ano-ano pa mga funds ni Laila de Lima nung siya ay Secretary of Justice. Diba? Pinababalik ng COA yung ilang daang milyon kay Laila de Lima na hanggang ngayon hindi pa niya binabalik. Putang inang matandang Makati na yan. Makati pa sa gabi ang puday niyang puking inang yan, sa totoo lang. Ibinalik na ba niya? Hindi naman, diba? Ang ibig ko sabihin dito, kung sakasakaling meron ng misuse of confidential funds, ipapabalik ng COA yan. But sad to say, para sa mga kakamping na alam ko mga ikalulungkot nyo ang balita, sunod-sunod, taon-taon na binibigyan ng COA ng unmodified opinion ang opisina ng Vice President. Well, aside from the office of the Vice President, sino pa bang opisyal ng gobyerno ang nakakatanggap ng unmodified opinion mula sa COA? Ibig sabihin, maayos. Okay, ginamit sa tama, na-liquidate ng tama yung mga funds na ibinigay sa kanila. Ganun yun. Putang inang tong aswang na to, pwede ba tigil-tigilan mo yung kakaganyan mo? Dahil katulad na sinabi ni Attorney Sison, hindi lang si VP Sara ang merong accountability pagdating sa mga funds na yan. Bakit sinisingle out yung opisina niya? Si Bangag, ang mga senador, kayo mismong buwaya dyan sa Kongreso na hindi na kinahiya sa mga balat nyo. Si VP Sara ay binoto ng mahigit 32 milyon ng mga Pilipino. Sa history ng Pilipinas, si VP Sara ang nakakuha ng pinakamataas na boto sa lahat. Na kayong mga congressman, kayong mga buwaya dyan sa Kongreso, tanginan nyo, ilan lang ang bumoto sa inyo, tapos yung iba, binayaran nyo pang mga hindot kayo. Ang kapal ng mga mukha nitong putang inan to. Hoy, aswang! Pwede ba? Magbumog ka muna, uminom ka ng anti-rabies para hindi ka naglalaway sa camera. Putang ina mo, nakakadiri mukha mo. Baho ng mukha mo. Ina mo.